Magandang mensahe ng ating kanta. Lord, bless our home. Kaya pagpray natin palagi at hingin natin kay Lord na gabayan tayo para hindi tayo lumihis sa kanyang expectation. 1 John chapter 2. Sa mga fathers, pakitayo nga lahat ng mga fathers dito. Fathers. Pakitayo lahat, please. Ako nang bibilang ko ilang fathers ang narito. Sa taas, 1, 2, 3, 4, 5. 5 fathers ang nasa taas. Sa baba. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, Father, 30, 31, yung talagang father. Yung isa, magiging father pa lang. Kaya, meron tayo magiging father pa lang. Ngayon, yung mga wala pang anak, siyempre, pag sabihin natin, father din yan, mukhang nagsisinungaling ako. Ha? 3 pa. So, 33 fathers. Kayan po ang fathers. O 30, mukhang 34. 34. Kaya we are so glad for these fathers. Palakpakan natin sila! Okay. Yung iba na udot ng pagka-father, huwag man uupo. Pagkat magbabasa tayo. Dito tayo sa 1 John 2. Kaya fathers, we are so blessed that we are gathered together here. Tulad din mga ibang mga churches sa ngayon, they are gathered also to be in that place. Hindi ko lang masabi na 34 tayo, ha? Maaaring mas marami pa. Kaya yan. Well, dito tayo sa 1 John 2, we're going to read 13 and 14. Okay, 13 and 14. Together, go. I write unto you, fathers, because you have known him that is from the beginning. I write unto you because you have I write unto you, little children, because you have known the Father. I have written unto you, fathers, because you have known him that is from the beginning. I have written unto you, young men, because you are strong, and the word of God abideth in you, and you have overcome the wicked one. Ilang salitang father na banggit dito? 3 times, no? 2 sa verse 13, tapos isa sa verse 14. Nagpapasalamat tayo sa ating Father's Day service. Let's pray. Father in heaven, oh God, we come to you. We know you only as your adopted children. And you know us the way you created us, and you are expecting us to be the kind of creation you want us to be. Forgive us for all our sins and shortcomings. Let this lesson be an eye-opener for those who should desire to become better. And for those who are being prepared by thee to become fathers, and dreaming to become father one day, let your blessing be upon each one of us
We just give you all glory and praises. We thank you for your great goodness. Salamat po sa iyong biyaya, sa iyong kabutihan, sa iyong unawa, sa iyong kahabagan. Salamat po na umabot kami ng ganitong kapanahunan. I-bless niyo po kami at sa aming pagpapatuloy sa buhay, lalo niyo kaming ilapit at ilapat sa inyo. We give you all glory and praises, Father God. We thank you for your great goodness. Bless us now in a very special way as we study the lesson. And Lord, yung kung minsan naging judgmental kami, allow us to show love and concern for others who are striving to become better. And for those whose eyes are yet to be opened, iligtas din po ninyo. At hindi lang po kami, gamitin nyo na rin kami para makaakay din ng iba pang tupang ligaw. Bless the Moriah family congregations preachings today, and here the churches of like Precious Faith. Make us the kind of compassionate fathers you want us to be. We give you all glory and praises. We thank you in Jesus' name. Amen. Maupo na po tayo. Father's Day message for our good. Yan ang ating bigyan pansin. At ang ating tema, strive to level up as Christian fathers. Strive to level up as Christian fathers. Learn and learn more as we study this lesson. Internalize them as we did with other words of wisdom according to His will, until we be used by the Lord as found in 2 Corinthians chapter 3, 1, 2, and 3. Kasi ang Panginoon, hindi tayo hinayaan na maligtas, manatili rito, na walang ginagawa at walang productivity, na walang natulungan na manampala sa spiritual. Ang gusto ng Panginoon ay yung purpose niya sa ating creation ay mangyari. We are created in Christ Jesus unto good works. And our creation is meant for good, for a reason. Ephesians 2:10, tignan natin. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Kaya, ang layunin ng Lord para tayo ay magkaroon ng masayang buhay, ay magamit niya tayo ayon sa kanyang panawagan at yung layunin niya sa ating pagkalalang. Kaya yun ang tandaan natin. Now, sa ating pag-aaral ngayong umaga, ay nawa, hangarin natin na maging Bibliang bukas tayo ni Lord. At para tayo matulungan sa ating growth and development, tingnan natin to. 2 Corinthians 3, 1-3. Sige, ang gawin niyo, pag nagbibinggat ako ng mga verses, talagang pagsumikapan ninyo na buklatin, at huwag kayong katulad mga iba na tamad. Sapagkat balang araw, pag hinatulan ng Panginoon sila, Lord, hindi ko alam. Yan naman sasabihin eh. Hindi nila alam sapagkat sinasadyang hindi alamin dahil hindi pa sila ligtas. Wala pang langit yan. Masaklap yun, manisi, huli na. Kaya, samantalang tayo mabuhay tayo dito, yung katabi mo na walang Biblia, etc., tulungan lang natin sila. Baka sakaling makita
ang dapat makita at mag-get right kay Lord at makapamuhay ng masaya, maligaya at maging kapakipakinabang din. Okay, 2 Corinthians 3, the Bible tells us this. Verse 1, do we begin again to commend ourselves, or need we, as some others, epistle of commendation to you, or letters of commendation from you? You are our epistle, written in our hearts, known and read to all men, of all men. Ibig sabihin, tayo ay binabasa ng mga tao by the way we walk, by the way we talk, by the way we act, by the way we live. Kaya in-interpret nila yan. Kahit ayaw nating pa-interpret. Sapagkat tayo ang ginawa ng Lord na aklat na bukas na binabasa. Kaya pag sinabi mong Christian ka, hindi mo na kailangan sabihin, pag nakita pagbabago mo, tapos makita yung buhay mo, ibang klaseng taong to eh. Hindi ko alam, pero yung buhay niya at saka buhay ko, magkaiba. Tignan mo, hindi pala mura. Ayun, isa yun. Hindi pala mura yan. Kahit galit yan. May galit yan, hindi nagmumura. At tignan mo, yung iba, pag nagalit, liparan ng mga flying saucer. Kakagulo. Hindi mo lakad niya. Hindi ka tulad ng iba na pagiwang-giwang. May pagbabago. Amen ba? Kaya, yun ang ating pinapasalamatan kay Lord. Bilang mga anak niya, na tayo ay ginawa ni Lord na kakaiba. Kaya, we are known and read of all men, saith the Lord. In short, we are God's Bible sa tao. Hindi man nila basahin yan, yung buhay mo binabasa. Yan. Kaya nagpapasalamat tayo sapagkat yan ang ating estado. Kaya nga, verse 3, For as much as you are manifestly declared to be the epistle of Christ, ministered by us, written not with ink, but with the Spirit of the living God, not on tables of stone, but in fleshly tables of the heart. Kaya pag-pray natin ng ating mga sarili na nawa, maging karapat dapat tayo bilang mga lingkod ng Diyos na binabasa ng mga tao, bilang Biblia ng mga binabasa ng mga tao. Minsan, pwede ba yun? Yes. Pagkat yan ang sinasabi ng Lord sa Biblia. It is a documented declaration na kung ano sinasabi nito, totoo. Kahit ang buong daigdig kinokontra. Totoo ito. Pagkat marami nang sumubok na mali rin ang Biblia, lahat na nagsabing ganyan, nasa impyerno na. O hindi nag-get right bago mamatay. Kaya, ang ating bibigyan pansin sa salitang fathers. Acronym, acrostic. Ang ating fathers. Father's Day. Okay. Number 1 is letter F. Ang in-expect ng Lord sa atin ay tutugon o maging katugunan dito. Ano ba yung letter F? Okay, sa ating acrostic ay we will use the word faithful. Faithful. At yung iba sa atin na namumuhay ayon dito, sigurado, marami kang blessing. Bakit? Proverbs 28:20. The Bible tells us, Proverbs 28:20, a faithful man, a faithful father,
shall abound with blessings. But he that maketh haste to be rich shall not be innocent. Habang pinapakinggan natin yung mga yung sa mga social media, biro mo, barangay chairman, nagkabahay ng 50 million. 50 million. Ang bahay niya, mansion talaga. Sapagkat doon natayo yung pogo na illegally built. Biro mo, 50 million. Barangay chairman, tapos naging mayor. Ano nangyari yun? Ibig sabihin mga kapatid niya ito, di ba sabi sa Biblia, he that gathereth by labor shall increase. Sa akin, wala nang appeal yung mga ganun. Sapagkat alam natin, this world will be burned. Wala nang appeal yun. Biro mo, lahat na pinundar mo rito, isang araw, susunugin lang pala. Iwanan mo lang pala. Kung yan agpasa-masa, itatakwil mo, pero huli na. Wow! Kaya, pasalamat tayo sapagkat ang Lord binibigyan tayo ng guiding principle. A faithful man shall abound with blessings. Pero siya nagmamadaling yumaman ay hindi maging inosente. Kaya, pasalamat tayo. Ang pasalamatan natin, mayroon tayong contentment kung anumang kalagayan mayroon tayo. Amen ba? Halimbawa, yan, may pambili ka ng pagkain, ng ulam, may tirahan ka, at bumili ka. Kung minsan binili mo sobra, masasayang, kasalanan din yun pagsasayang ng pagkain. Maliban lang kung may baboy pa. Paano kung walang baboy? Tapos na. Tapos, hindi ka pa marunong Lord, forgive me for mismanagement of blessing. Kaya, tandaan natin to. Nagpapasalamat tayo sapagkat ang sabi ng Lord sa Biblia ay, the faithful man, the faithful father shall abound with blessings. Mga kapatid, yung mga sumosobrang blessings sa inyo, isipin nyo, hindi talaga para sa inyo lang yan. We are meant to minister to others according to His will. Amen ba? Hindi porket mayaman ka, mayroong sobra-sobra ka, tapos sa iyo lang yan. No. May purpose si Lord. Kaya Lord, bakit po sobra-sobra? Kaya nga, dito, kikita natin, actually, in Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all the things shall be added unto you. Yung verse 34, yung excesses dyan is the evil thereof. Why? Pag mismanage mo yan, it will not be good for you. Kaya, fathers, take heart. Maging matapat kang katiwala. Maging faithful kang katiwala ni Lord. Amen ba? A faithful man shall abound with blessings. Number two. Ano yung sumunod ng F? A. Active in serving the Lord. Amen ba? Bakit? Ano bang ating ginawang paglilingkod noon? Sino bang ating paglilingkuran noon? 1 Thessalonians 1 I should say. Hindi 5. Ating tignan ang tinuturo ng Lord dito. Okay. 1 Thessalonians 1, 9 and 10. Verse 9, nawa, alam nyo kahit mabagal ako rito, sapagkat
maganda yung tinignan nyo, nabasa nyo, na-absorb ninyo, naibuhay ninyo. Sapagkat what's the use of, katulad niyan, ako kasi gusto ko maging dynamic, at saka talagang pag nagsalita, yung orador. Gusto ko yung hangaan ng mga tao, ganun ako kayabang noon. Pero hindi yun ang ginusto ni Lord para sa akin. Kundi, just be yourself. Ibig sabihin, wag yung punto na ma-please mong tao, na hangaan ka. Kaya hindi na yung paghanga ng taong hinahanap ko. Tapos na ako dyan, graduate na ako. Ang maganda ay, si Lord ang hangaan natin. Amen ba? Siya itaas natin, luwalatin natin, sambahin natin, paglingkuran natin, at lahat na katulad niya. Yun ang itinuro sa iyong pastor ni Lord para tayo ay to God be the glory lahat. Okay. Kaya para maalaman natin ang tungkol dito sa puntong ito, ay basahin natin itong ating pinaglilingkuran. Ako, sabi ko nga sa inyo, muntik na naging sakristan. Okay. Verse 9. For they themselves show of us what manner of entering in we had unto you, how you turned to God from idols to serve the living and true God. Kayo sumasamba sa ribulto dati, pero iniwan nyo para maglingkod sa tunay at buhay na Diyos. Yan ang ibig sabihin ng verse 9. At sa ating paglilingkod, huwag magsawa sapagkat ito ang i-analyze nyo. Gusto ko, ang bigay na Lord na karunungan sa inyo, ma-enjoy nyo rin. Verse 10. And to wait for the Son from heaven, whom He raised from the dead, even Jesus, which delivered us from the wrath to come. Jesus delivered us from the wrath to come. Bakit? Sapagkat si Kristo ay pumunta sa impyerno para bayaran ang kasalanan natin, para ang sumpa mawala. Kaya nung ating inamin na tayo makasalanan, yung ating ginawang paraan, hindi iyon, at nagsisi tayo, at tinanggap natin si Kristo sa ating puso, yung panahong yon, binago tayo ng Lord. At dahil sa pagbabagong yan, yung puot ng Diyos na wala. At anong ibinigay? Panampalataya at si Kristo na sa puso natin para maghintay sa kanyang pagbabalik. Yan ang ibig sabihin ng verse 10. Kaya alam nyo, yung iba sa atin, pagdating sa pera, pagdating sa material, nako, handang yakapin at ipaglaban yung material. I would say, mga kapatid, ang ipaglaban nyo yung iyong pamumuhay sa kalooban ng Diyos. Sapagkat diyan kayo magiging masaya, diyan kayo panatag, diyan kayo makapamuhay na katanggap-tanggap kay Lord at pagpapalain. Samantalang iba na puro yakap sa material, pagdating ng araw, ay Christian. O sabihin natin, believer. Kasi pag sabing Christian, ibig sabihin dapat namumuhay sa kalooban ng Diyos tulad ni Christ. Yan ang Christian. Pamuhay sa kalooban ng Diyos tulad ni Christ. Hindi namumuhay sa ganon. Anong nangyari? Yari tayo. So, tinakwil natin yan sapagkat ito yung pagsamba dyan. Alam nyo ba ang pagsamba sa gawang kamay na Diyos? Pakita ko sa inyo. 1 Corinthians 10. Nasa likuran ng mga gawang kamay na Diyos na yan o ribulto na yan ay ito. Okay. Unawain ninyo sapagkat kung hanggang sa pakikinig lang kayo na hindi nyo binabasa at inuunawa, kawawa kayo. Madali kayong paikutin ng dyablo, madali kayong i-manipulate. Okay. Sino ba ang sinasamba
ng tao na sumasamba sa ribulto. Ayon dyan. Okay ha? Okay, 19 and 20. What say I then? That the idol is anything, or that which is offered in sacrifice to idols is anything. But I say that the things which the Gentiles, tayo yung Gentiles, sacrifice, they sacrifice to devils and not to God. Sino itong tinutukoy dito ng devils? Okay ha, verse 19, ulitin natin. What say I then, that the idol is anything, or that which offered in sacrifice to idols is anything? Okay. So yung idol dito, na nandun sa pagsasakripisyo, ano ang sinabi? Ulitin na sa verse 20. But I say that the things which a Gentile sacrifice, they sacrifice to devils. In short, ang ating sacrifices sa idols, yung pala, diablo na yon. Pero, di natin alam na diablo pala yun. They sacrifice to devils and not to God. Kaya, any offering or sacrifice to idols for that matter is sacrifice to devils. Halimbawa, ano ba yung mga sacrifices natin? And not to God. Di ba kung minsan kikita natin, binubuhat. Not sacrifice. O pag-aalay, pananalangin doon. Pagbibigay ng para doon. Pagtatayo ng simbahan para doon. They sacrifice to devils and not to God. Pero alam ba nila yun? Bakit nila alam? Because the devil blinds eyes. The devil blinds minds. The devil blinds hearts. Kaya mapalad tayo na niliwanagan. Isipan natin, bakit madaling i-manipulate? Because when Adam and Eve were tempted in the Garden of Eden, ay saywar ang labanan doon. Nagyabang si Adam and Eve. Sa halip na biglang suling kay Lord, hindi. Akala magaling. Yan ang dahilan. Kaya hindi pwede yung mayabang, magdunong-dunungan at kung ano-ano. Mga kapatid, tigil natin yan. Saan na lang magaling sa atin? Si Lord na lang, Lord Jesus. Kayong pagmamayabang, lalo pag may pera ka, lalo pag may magandang posisyon, whatever, huwag mo ipagyabang yan. Huwag mo ipagyabang. Lalo may edukasyon ka, huwag mo ipagyabang yan. Walang ano yan, walang silbi kay Lord yung mga yan. Ang pasalamatan natin na tayo inampon at ginawang anak. Yung salitang ampon pa lang minsan, iba. Ampon ako? May tama na eh. Yes, ampun tayo. Romans 8:15 and 16. And 17, ginawa tayong tagapagmana. Na hindi natin puntan yan. Kasi dito pa lang, baka mamaya hanggang 3 lang ating pag-aralan eh. Kasi gusto ko rin makita natin yung drama. At saka may mga gift para sa mga fathers. Amen? At yan, may bahagi tayo dyan. Kaya papasalamat tayo sa mga young people eh. Patuloy niyo mahalin si Lord. At ganoon din sa atin, siyempre. Lord, kailangan naman na ako'y walang ginagawa. Baka pagdating ng araw, empty ako, empty-handed, walang reward. Gumawa ka rin. Okay. Kaya, ito, tuloy natin ha. Kaya lahat na paglilingkod sa former faith natin sa religion ay pagsamba sa diablo.
pagsamba sa dyablo ang mga alay natin. Ngayon, tingnan natin kung ano ang nangyari kay Pablo dito sa Romans 20. I mean, not Romans, Acts 20. Na siya, inuusig ng ganun na lang, talagang kahit saan siya magpunta, ibig siyang patayin, na di paninindigan, pakikipaglaban. Okay. Paano siya naglingkod? At ano yung paraan na kanyang ginawa? Sino ang kanya itinuturo? Natinag ba siya? Yan ha. 20:19. Serving the Lord with all humility of mind and with many tears and temptations which befell me by the lying in wait of the Jews. Lagi siyang pinagbabantaan, lagi siyang ibig patayin, pero naglilingkod siya with all humility of mind. And how I kept back nothing that was profitable unto you, but have shown you and have taught you publicly and from house to house. Talagang nandun yung kanyang paglilingkod, pagmaministeryo, na hindi niya pinagkakait yung dapat nilang maalaman. Ayan. 21. Testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Na mga taong ito, na matupang ligaw na sana magbalik loob na, magsisi sa Diyos at sumampalataya kay Kristo sa kanilang pagtungo sa kalangitan. Yun yung kanyang dinadala mensahe. Na 22. And now behold, I go bound in the Spirit unto Jerusalem, not knowing the things that shall befall me there. Nag-abang na naman yung kamatayan sa kanya ron. Verse 23. Save that Holy Ghost witnesseth in every city that saying that bonds and afflictions abide me. Ibig sabihin, pagkabilanggo ay nag-aabang sa iyo o naghihintay sa iyo. At kapighatian. Kaya ibig sabihin, ang buhay niya, punong-puno lang talagang pakikipaglaban. And we thank God for that. Amen ba? Pakikipaglaban. Pero natinag ba siya? Umatras ba siya? Nabago ba siya? Verse 14 at 24. But none of these things move me. Hindi ako natinag sa mga ganyan. Bilanggo, sanay na tayo dyan. Kapigatian o persecution, sanay na tayo dyan. Neither count all my life dear unto myself. Hindi na mahalaga ang buhay na to. Ang mahalaga ay, so that I might finish my course with joy. And the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify of the gospel of the grace of God. Kaya hindi ko niwalang bahala yung ministeryo na pinagkatiwala sa akin ng Panginoon, kundi tapusin ko. Kayo iba sa inyo na hanggang simula lang, magsisi kayo. Hindi pang simula lang tayo, amen ba? Hindi na panawagan natin. Kundi sa ating pagsimpating, sabi ni Lord, dito ka. Tinanggap mo kay Lord. Huwag mong hayaang mapabayaan mo, kundi magpatuloy ka sa iyong paglilingkod kung saan ka inilagay. Amen ba? Huwag tayong papayag sa mga tulad ng mga ibang pipitsugin. Nagsimula, nagmamarunong, saan sila ngayon? Ipipitsugin eh. Kaya habang tumatagal, calculate. Alam nyo, believe din ako ito. Inobserban ko itong mga nagtatrabaho sa construction.
Hindi yung pag nagsimula, pokpok na gano'n, na parang kangkarot. Hindi. Ang kanilang trabaho sa matagal na panahon ay kanilang tinansya na, kinalculate. Kayo iba, katingin natin ang bagal naman nito. Pero yun lang kakayanan ng tao Kaya sa atin unawain. Pero yan, hanggang sa alas 5, nakapagtrabaho. Para sa kinabukasan uli. Amen ba? Hindi yung bandang tanghali, tingarok na yan. Kaya yung mga mayayabang, nakita nyo, akala mo kung sinong pumorma. Huwag nyo nang patulan yan. Amen ba? Amen. Ganun ang ating pananaw. Yan ang doon, mag-obserba tayo, hindi yung tira ng tira na iba. Mas matalas pa yung dila kaysa double blade. Magsalita. Akala mo kung may ibubuga. Amen ba? Akala mo may ibubuga. Wala rin Sapagkat magaling sa dada, kulang sa gawa. Diba, may kasabihan na, man live so tense that they soon become past tense. Kuha nyo yan. Man live so tense that they soon become past tense. Ibig sabihin, calculation din, wisdom, ibig sabihin. Kaya, fathers, anyan pa ba kayo? Amen? Yeah, none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus. Ministry that I received of the Lord Jesus to testify of the gospel of the grace of God. So yun, ating pinapasalamatan. Kaya papasalamat tayo sapagkat, pero mo, ito talagang iniisip-isip natin to. Sino ba ang tao? Ay yung mga katulad niyan, yung mga naging presidente pa, nakurap. Saan sila pupunta sa after death? Impyerno na. Magnanakaw din Pero tayo, siyempre, pakatapat lang tayo. Be active in serving the Lord. Fathers, faithful to the Lord. Number 2, active in serving the Lord. Number 3, letter T. Chi. T. True to God, family, and ministry. Diba? Dapat. Kasi sa ngayon, pag babad ka sa social media, isang araw sira ulo ka na. Kabababad mo. Lalo yung mga hindi mo dapat bigyan pansin ang pinapanood mo. Daming mga kakasira sa buhay na palabas dyan. Ngayon, yung time mo pa lang hindi mo naman gustong ialay doon, pero doon na pupunta. Why? Ang lakas ng hila Amen ba? Ang lakas ng hila. Yan ang gagawin natin. Ask God to give you control. Kasi kaliwaan dyan, makikita, kahit saan dyan, kaliwaan, mga amoral people, wicked people, etc. Makikita mo lahat ng dyan. Kailan ikaw na ang humingi ng guidance kay Lord. Ako, yung tinitignan ko ang kapasidad ko, huwag mo sabihin napaka-spiritual ka.
Amen ba? Huwag mo sa'yo napaka-spiritual ka. Yayariin ka ng diablo dyan. So, maging true to God, family, and ministry. John 14 muna. John 14. Kaya, sana may pumapasok, amen? Kahit i-highlight nyo, salungguhitan nyo, dapat nyo salungguhitan. Jesus saith unto him, sa verse 6, I am the way, I am the truth, I am the life. No man cometh unto the Father but by me. Hindi pwedeng mamuhay ka na ikaw, kailangan magpatakbo sa iyo si Christ. Ayan. Kaya, anong gagawin natin? Know who the Lord God is. Siya ay talagang katotohanan. Kaya be true to God. Be true to your family. Be true to your ministry. Mga men, kikita natin, ang daming tukso sa labas. Yung iba, tino-tino ng pamilya, ay nung nagpabaya sa pagbabasa at pagtatapat, nasira ang moral, nasira ulo, sira pamilya, sira ministeryo. Hindi lang men, ladies din, ganun din. Amen ba? Ang dami ngayon tukso. Ano gagawin mo? Kung nakita ka ng bagay na sinisira ng utak mo, iwasan mo na. Amen? Father, be true to God. Be true to your family. Be true to your ministry. Ngayon, kung wala ka pang ministeryo, mas lalo ka madaling yariin ng kalaban. Ngayon, kung sakaling wala ka pang ministeryo sa ngayon, read and keep reading, asking God to guide you to have the ministry for His glory. Talagang magsikap tayo. Kasi, wala yayariin tayo talaga ng diablo. Bubusugin ka, yung mata mo. The devil tries to enter through the eye gate. Then through your inner senses. Hanggang sa trap ka na, huli ka na. Malalaki, mababae. Amen ba? You've got to ask God for insulation. Lord, insulate me, please. Ang iniisip ko yan, alam niyo yung iba kasi pag nagdiablo, nagtrabaho Sisirain ka talaga. Ngayon, pag sira na buhay, anong gagawin natin? Sira na buhay. Ayusin mo sarili mo. Mag-behave ka. Amen ba? The word is behave in the Lord. Amen? Ayaw ata O ladies, mag-behave ba? Amen? O men, behave din ba? Alam, mas malakas sila sa inyo. Ibig sabihin, delikado tayo rito, Maganya, isang hatol na, pa! Yung patay sindi, isang hataw, pa! Kaya, pasalamat tayo. Father's Day ngayon. Amen? Sa totoo lang, tayo mga fathers, delikado tayo pag hindi tayo mag-behave. John 3, atras tayo. Behave tayo, mga men, mga fathers. Iba, ayaw yung nasisita. Sige, pumunta ka kung saan mo gusto. Kung yan ang kalooban ng Diyos sa'yo. Tingnan natin kung ano mangyayari sa buhay mo. Okay. John 3:19.
And this, dyan na ba kayo? Si Amen. Okay. And this is the condemnation that light is come into the world and men love darkness rather than light because their deeds were evil. Bakit mas gusto ng tao ang masama kaysa sa liwanag? Ba't mas gusto ng tao ng kadiliman kaysa sa liwanag? Bakit? Ayon din sa Biblia. Dahilan. Kaya gusto ng tao ang kasamaan o kadiliman kaysa kaliwanagan. Sapagkat ang kanilang mga gawa ay masasama. Ibig sabihin, pag isang tao, gusto niyang may pagpatuloy ang masama niyang gawa. Talaga manatili siya doon sa kadiliman. Pero kung ayaw niya yan, Lord, patawad po. Mula po ngayon, behave na po ako. Mamuhay na ng tama. Now, tandaan natin palagi, let bygone be bygone. Let the past for the past. The moment you hear the message of God, na ikaw nilagay sa tama, praise God for that. Behave ka na. Amen ba? At the thought of doing what is wrong, avoid that. Sapagkat it complicates your life. Una, ang isipan mo, buhay mo, lilituhin niya, yung trabaho ng diablo yan. God is not the author of confusion but of peace, as in all the church of the saints. Kaya kapag nagpalito ka, halimbawa, lito ka na, tuloy ka pa dyan, ang diablo ang gumagawa na sa iyo. Kaya ibig sabihin, pag nilito ka na, Lord, tulungan niyo po ako. God is a refuge of strength, a very present help in trouble. Kaya iba, gusto. Sa kanilang kasamaang gawa. Napuno na si Lord. Pak! Huwag kaya mag-alala. Pagka mag-anak natin, mag-abuli pa rin tayo. Kahit konti. Amen? Mag-abuli pa rin tayo. Pambili niyo man lang ng 3-in-1. O, di ba? Fathers, alam ko, mababait kayo. Amen? 20. For everyone that doeth evil hateth the light. Kaya ang gumagawa ng masama, galit sa liwanag. Neither cometh to the light, hindi pupunta sa liwanag. Baka yung kanyang maling gawa ay masisita. But he that doeth truth cometh to the light, that is, this may be made manifest, that they are wrought in God. Yan, tanda natin. Kaya, yung bagay na yan, pinapasalamatan natin si Lord, napakabuti niya sa atin. Number 4. Wow, number 4. Ilang points ito? 10. Natapos na launa. Hindi, alas 12. Kaya mag-alala. Mayroon pa tayo kasing mapapanood na presentation. Tapos magbibigay pa ng Father's Day gift. By the way, sa Father's Day gift, pag hindi ka pa father, sorry muna. Amen ba? Sorry muna. Ngayon, sakali man na sumobra, yung mga fathers ang mabigyan muna at saka maging father, may sumobra. Saka natin bigyan yung mga wala pang baby. Ngayon, kung boyfriend, girlfriend pa lang, wala pa. Siyempre, wala pa eh. Okay. Let's go to the next one. H. Father. Ano kaya yung H? Well, the word
H refers to honesty. Honest. Honest. Tayo ba'y honest? Men, fathers, be honest. Don't cheat. Ladies, be honest. Don't cheat. Amen? Okay. Now, let's go to Abraham. Genesis 14. Genesis 14. Ang sarap, no? Natutuwa ba kayo? Eh, alam nyo, bilang anak ng Diyos, kasi bawat mali, nagbibigay lang sa atin ng lungkot, problema, etc. Kay John 14:18, ito tungkol sa honesty. At sana lahat tayo ay gumagawa ng ginagawa ni Abraham. Okay, 18. And Melchizedek, king of Salem, brought forth bread and wine. And he was the priest of the Most High God. And he blessed him, and said, Blessed be Abram of the Most High God, possessor of heaven and earth. And blessed be the Most High God, which hath delivered thine enemies into thine hand. Close siya kay Pastor Melchizedek. And the last part, basahin natin, sabay-sabay. And he gave him tithes of all. Fathers, tither ka na ba? Tither ka? Kung hindi ka tither, yan ang dahilan kung bakit marami kang problema, financial related. Pag nagtatithe ka kasi, may pangako si Lord eh. I will bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house. And prove me now. Subukin mo ako sa bagay nito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko bubuksan ang dungawan ng langit at ibubuhos ang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Kaya kung minsan, tayo ganito. May pangangailangan. Yung pera natin, kasama yung pang-tithe. Isinasakripisyo yung tithe. Pero pag mag-quote tayo, seek ye first the kingdom of God in His righteousness. Matthew 6:33. Then Colossians 1:18. In all things, He might have the preeminence. Pero pagdating sa actual, kinakatwiranan natin. Kaya, talip na tayo maging panatag, masaya, Lord, bahala ka na po sa problema. Ayun, hirap tayo. So, in short, nagkakasala tayo. If that's the thing which is being done, we ask God to forgive us. Amen ba? Lord, forgive me. I should not be doing this because it is against your instruction. Anak niyo po ako. Anak niyo po ako. Ngayon, kung tama tayo, masaya ka sa ngayon. Panatag ka. Pwede pangangailangan, supplied. Pero kung lagi na lang kapos, kapos ang pagsunod mo. Ayusin mo sarili mo. Amen ba? Sapagkat hindi ma-fulfill ang Malakay 3:10 na hindi ka sumusunod. Bawa. Lalo, pag nag-test ka, net. Actually, maganda pa totoo ni brother, si brother Ralph. Nung net pa lang, hirap na hirap sila. Pero nung natuto na mag-gross income, kasi sa trabaho, nakapagpatayo ng bahay. Nakapagpatayo. At yung dati, 20. Tapos ngayon, naging 40 na.
Talagang, actually, minsan gusto kong magpatotoo siya rito. Para maano yung kanyang excitement ba na sumunod ka para pagpalain ka. Yun nangyari sa kapatid. Anyway, kaya makita natin sa Abraham, kaya si Abraham pinagpapala because Abraham gave tithes of all. Income, anumang bagay, bigay mo. Minsan, kinakatwiran na natin. Well, ang salita ng Diyos settled and purified 7 times, saith the Lord. Kaya sumunod ka. Kasi sa verse 11, sa Malakay 3:11, nandun yung, if a person is a tither, God will rebuke the devourer. Sabi niya, hoy, kayo mga mananakmal dito. Huwag kayo dito sa mga anak na matatapat. Doon kayo sa mga backslider. Doon sa mga hindi giver. Yun ang para yung isip nila. Hindi ko proteksyonan yun. At yun naman totoo. Hindi proteksyonan ni Lord yung mga hindi marunong sumunod. Ikaw, yung anak mo, yung masunurin sa iyo, alaga mo, di ba? Pero hindi, delikado. Anyway, honest people is one of God's servants' character trait. Kaya yung mga, tayo naglilingkod, huwag kayong patukso na maisa ng dyablo. Acts 6. Sa mga maglilingkod sa Lord, ito yung isa sa katangian. Okay. 6:3. Wherefore, brethren, may kumainid sa mga trabahador. Wherefore, brethren, look ye out among you 7 men of honest report, full of the Holy Ghost, full of wisdom, whom we may appoint over this business. Kaya mga naglilingkod, dapat lahat yan, honest. Amen ba? Hindi yung kung sino-sino. Kaya dito sa atin, kahit minsan nga may gustong mag-render na son number Pastor, gusto kong umawit. Meron tayong rules. Kailangan pumasa ka muna. Magpaalam ka kay Ma'am May, in charge sa music. Ayun. Wala, hindi nakakanta. Kasi nga, hindi gusto niya yung kung anong gusto niya. Hindi pwede kay Lord yan. Amen ba? Now, tignan natin to Hosea chapter 2. Hosea. Gusto ko makita natin to sapagat napakamahalaga na makita natin. Andiyan na ba kayo? Sige, Hosea chapter 2. Yan. Okay, Hosea chapter 2, verses 8 and 9. Ito na yung sumbat ni Lord sa kanilang sa mga Israelita na ito. Sapagkat hindi nila nalalaman na ako ang nagbigay ng mais, trigo, ng alak, ng langis, at nagparami sa kanilang mga pilak at ginto na kanilang inilaan para kay Baal. Ibig sabihin, kaya mga, basahin nyo, hindi yung nakaganon. Pagkat balang araw, yan din mismo ang bubuksan ni Lord para hatulan tayo. Ibig sabihin, binigay ni Lord, pero nung nagsakripisyo kay Baal, sa dyablo. Kasi Baal represents the devil. Pero mo yan, bigay ng Lord, tapos sa dyablo inialay. Kaya nung ginawa ni Lord, ano sinabi niya? Nung magkagayon, ako ay babalik at babawin ko ang aking
trigo o mais sa panahon niyaon, at ang aking alak sa panahon niyaon, at aking babawiin ang wool. Ano ba wool sa Tagalog? At my flax, given to cover her nakedness, mga pangdamit. Kaya babawiin ko yung aking binigay. Kaya alam niyo ang Panginoon, may bigay-bawi. Why? Kasi gagamitin lang sa jablo eh. Kaya nakakalungkot naman. Bigay ng Lord para sa mag-alay tayo, tapos bigay alay sa jablo. Kaya yan ang pinapakita sa atin na kanyang ginawa sa mga Israelita noon. Kaya ang gawin natin ay, Lord, salamat po. Salamat po. Mula po ngayon, behave na po ako. Kaya the word is, we should behave. Amen ba? Ganon din sa ladies. We should behave on God whose seeing eyes is upon all of us. Sapagkat sa Proverbs 15:3, din natin. That's why we should behave. The eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good. Sa lahat ng dako. Na yung Malakay 3:11, alam nyo ba yung mananakmal? Pag ang isang tao hindi ibinibigay kay Lord yung tithe niya, aktibo si Satanas dyan. Sabi niya, Lord, hindi naman tither yan eh. Pagbigyan mo ako, sasakbalin ko na yan. Kaya, lugi talaga tayo. Wala tayong wala tayong kapanatagan. Dahil ang diablo nandyan, nagmamanman. Kung paano the eyes of the are in every place, beyond the evil and the good, the devils are also looking and watching at us. Na, kanyang gagawin, babawiin niya yung hindi na ibigay para sa kanya. Kasi, biro mo, may pangako para pagpalain tayo. Hindi natin nagagawa. Kaya yun. Atin natin to. Ano bang sabi sa Malakay 3:11? Ito. Pag ang isang tao nagtatithe o nagdadala, honest, ito ang gagawin ni Lord. Pero pag hindi, kabaliktaran nito. 11. And I will rebuke the devourer for your sakes, and he shall not destroy the fruits of your ground, neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, saith the Lord of hosts. So, gusto niyong pagpalain kayo? Yan. Maging matapat kayo. Maging honest. At ang Panginoon, may pangako na yan. Siyempre, anak ka niya. Alangan naman na ipagkakait niya yung kahit nga, ang tigas ang puso ng anak eh. Pinagpapala pa rin eh. Tinutugon pa rin pangangailangan eh. Di ba? Hindi lang na pag magpakatapat ka na masaya yung puso mo. Tay, para sa inyo po to, tithe nyo to. Amen? Amen ba, ladies? And men? At yun sa taas? Gawin natin to for the Lord. Not for Pastor Padua. Not for the needs, kundi for Jesus' sake. No, ito benefactor na lang to. Amen? Nako. Gustong-gusto kong tapusin to, pero hindi tayo matapos. Kayong next part ng Father's Day message, mamayang hapon. Kasi, bibigyan daan natin yung presentation ng get ready. Saka pati mga bata. Magpe-present muna. Pero tayo muna tayong lahat, please. Yung gusto maligtas, nanawa, wala ka pang, alimbawa, abot ng tawad ng kamatayan. Wala ka pang katiyakan ng langit. Hingin mo, Lord, iligtas mo po ako, kailangan kita. Hingin mo. Nagsisisi na po ako.
Nabanggit nyo, kayo mukhang muntik naging sa Kristen. Gusto ko maligtas. Yun ang gawin mo. Okay? And after this, I get ready na. Ready na ba tayo? Ha? Okay. Get ready. Yung dapat nyong gawin. Bigyan na natin yung gift itong mga gwapo. Lahat na anak ng Diyos na father, gwapo. Niwala kayo dyan? O bibihira, ibasa nyo, hindi marunong tumanggap. Pray muna tayo. Father in heaven, thank you for allowing us to talk about Father's Day message. Panginoon, gusto rin naman namin maging good fathers, mag-behave na fathers. Bless us to be blessing. Lord, we give you all glory and praises in Jesus' name. Amen. We're going to sing a song. Mr. Songwriter, come on. Pagkatapos yung mga dapat gawin ninyo. God lead us alone.